ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerabong sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Ngayon po ay April 26, 2025. Isa na naman pong episode ang inyong matutunghayan sa inyong paboritong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Assalamualaikum, ako inyong Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum, ito yung Kabangsamoro MJ Alcaraz at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radyo Bida, Cotabato City. Yan po sa mga AM radio dials ninyo, 882 po yan. Sa DXOL Happy FM 92.7, sa DXJC 92.1 Voice FM, naka-simulcast din po tayo. At sa Gabay FM 97.7. So AM or FM man kayo naka-tune in, no problem. Of course. Mapapakinggan nyo pa rin kami. At napapanood din tayo sa ating mga Facebook pages sa Ministry of Social Services and Development. Ito po yung ating Facebook page. At sa mga provincial branches po natin, no? Kung pupunta kayo ng MS ng Maguindanao, Tawi-Tawi, meron po tayong bawat probinsya ay meron pong Facebook pages. At syempre, napapanood din tayo sa Facebook page ng DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. At tayo rin po ay naka-live sa Bangsamoro Media Productions Facebook page. Ganon din sa Bangsamoro Multimedia Network na ando din po tayo. Sabi po pa nga, Jeff, kahit saan sila magpunta, nandun tayo. So wala po kayo talagang choice. Okay. At syempre ngayon, naririnig nyo na kami sa Radio Suara Tawi-Tawi, 99.1 DXSL Sunlight FM. At inaasikaso na natin ang ating, maririnig din tayo kung kahit saan man sila sa mga probinsya po ng Bangsamoro Region. Ayan. Kung may mga concerns po kayo, may mga questions, comments, or may suggestion po kayo tungkol po sa ating mga ipinapatupad na programa sa Ministry of Social Services and Development, pwede po kayo mag-text sa ating hotline number 0919-480-4265. Yan po yung ating hotline number. Naka-flash na po sa screens ninyo yan sa mga naka-Facebook Live. 0919-480-4265. Doon po sa mga nasa bahay, nasa radyo lang nagmo-monitor, ay i-save nyo na po yan sa inyong mga phone book, no? 0919-480-4265. May mga nagme-message sa akin, sir, pakibagalan konti para ma-save namin. Ito pa ulit-ulit na ito. Imposible hindi pa rin ma-save yan. Oo. Joel Berzuela ng Pink Kawayan. New Panay daw dyan. Good morning sa inyo natin dyan. Yan. Oo. Magandang morning. Ayan, syempre ang ating Bangsamoro Muna MSSD at your service ay naging posible dahil sa pamumuno ng ating butihing minister, Attorney Raisa Jajuri, na Deputy Floor Leader pa rin ng Bangsamoro Parliament. Good morning po sa iyo, Minister Jajuri. Nakatune in yan. Oo. Minamonitor tayo every Saturday. Thank you so much. Pwede kayo mag-message sa ating Facebook page sa MJ. Baka gusto nilang may access sila sa Facebook. Pwede mag-message sa atin through Messenger sa ating official Facebook page, Ministry of Social Services and Development. Positive or negative comments, chokes lang. Of course. Tatanggapin natin yan at sasagutin sanay natin. Tayo dyan. Oo. Ipaparating
ipaparating natin yan sa mga kaukulong departments kung saan kailangang masagot yung mga inquiry ninyo. Okay? So, importante napaparating po ninyo yung feedback kasi kaya naman po nandito itong programa natin para makakuha tayo ng feedback sa ating mga mamamayan, sa ating mga kabangsamoro para naman mas ma-improve yung ating services na ibinababa po dyan sa mga communities. So, syempre gusto nating mag-greet ng good morning sa ating mga live audience. Maayong buntag. Ayan. So, ang ating... Ma'am Faida by Fajar, thank you for watching with us. Yes. And of course, si Sir Farouk Rumancap, MSWO ng Sharif Aguac, right? Tama ba? And of course, ang ating chief ng ating PSWD, si Ma'am Sandy Macacua. Thank you for watching. Good morning. Ayan. And good morning din. Tapos sabay ito, Datubak. Datubak, yes. Good morning, Norhuda, Adeline and Normina, Bayjana, good morning sa inyo and thank you for tuning in. Siyempre, ito sila yung mga masisipag mag-share, mag-love, yan. Thank you so much. Sue HS at Super Chick Angas. Ayan, Super Chick Angas pa siya. And then Al Balabaran Yusuf, Norbana Abad Usman, Baynot Egg Kayogen. Ayan, salamat sa inyong pag-like, pag-love, pag-share sa ating mga, lalo na sa teasers pa lang, sa Facebook page. Ayan. Ma'am Naima GH, thank you for watching. Yun. So, 8:10 na po ng umaga, Kabangsamoro. So, MJ, ano ba ang pag-uusapan natin ngayong umaga? So, ngayong week na to ay Solo Parents Week, no? Binibigyan nating halaga ang mga solo parents, kaya nasa batas to, kasamang Jeff, no? Etong buong April 21 to 26, actually today, ay yung culmination ng ating week-long celebration na Solo Parents Week. Ito ay pagbibigay pugay natin sa lahat ng mga nanay o tatay na naging solo at walang kasama sa buhay pero nananatiling matibay. Yan. Ang ating tema, pagka solo parent, ibig sabihin hindi lang ibig sabihin yung byuda at byudo. Merong separated. Separated. Nagkahiwalay yung mga magulang. Merong may partner pero parang wala lang. Parang wala lang. Parang invisible, ghosting ang nangyari. Okay. So kung ginosting kayo at kayo na lang po nagpapalaki ng inyong anak, walang tulong mula sa tumulong sa inyo sa paggawa niyang baby na yan. Yan po ang solo parent na pag-uusapan natin ngayon. So I hope lahat ng mga solo parent na nakikinig ngayon, umantabay kayo at isang oras lang naman itong discussion natin. Madali lang to. Umantabay kayo dahil marami po kami pag-uusapan at kapupulutan ninyo ng inspirasyon and at the same time malalaman din ninyo kung ano ba yung mga programa na para sa inyo. Correct. Na pwedeng i-provide ng gobyernong Bangsamoro. Ang ating tema, solo parent na rehistrado sa gobyerno tiyak na suportado. Yan na. Talagang ano tawag dito, may emphasis yung rehistrado. So, ibig sabihin kailangan bago mag-demand na kung ano-ano benepisyo, kailangang magpa-register. Sabihin sa gobyerno because the government will not have anything na para mapatunayan na solo parent kayo unless lumapit kayo sa gobyerno, sasabihin ninyo na ako ay solo parent at ito yung kailangan ko. So dapat nag-register kayo yan. So yun isa sa mga pag-uusapan natin mamaya-maya ng konti. At kasama natin para po naman sa discussion ngayong morning ang Municipal Social Welfare Officer ng Dato Paglas, Maguindanao, all the way Dato Paglas, Maguindanao. Alas 4 pa lang umalis na dun sa area nila. Yes, and we're very fortunate na talagang nakasama natin si Sir Taharudin Salik Alamada RSW sa ating episode ngayong umaga. Yes. At may kasama pa siya, isa sa mga beneficiaryo po ng programa para sa solo parent, ang tinatawag po nating Dakila program ng Barangay Poblasyon Dato Paglas, si Ma'am Mona Yusuf Kamad. Yan. Magandang morning po sa inyo and welcome sa Bangsamoro muna MSSD at your service. Taharudin. Paano ba? Greet muna. Ano bang tawag ko sa iyo, Sir Taharudin? Taha. Yun, Sir Taha. Sige po. Greet po muna tayo. Para mawala ang kaba, Sir Taha. Okay, nakakakawa. All the way from Dato Paglas and then maaga pa nga kami. Binabati ko po lahat ng mga tagapakinig natin, yung masugid na tagapakinig natin, especially doon sa mga kasama namin,
to my family and friends. Yes, good morning. Assalamualaikum po. Alright, Relax sa Sir Taha. Oh, masyado. kinakabahan pa yan sa lagay na yan. And sige, pabatiin po muna natin si Ma'am Mona Yusuf Kamad. Good morning po sa inyo. Mapita sa iyo, Ma'am Mona. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayan. Very short lang. Demure po si Ma'am. Ayan, ipakita mamaya. natin si Ma'am Mona. Ayan, si Ma'am Mona. Di ba ang pretty dyan sa ating live natin, feed? yes. Sige, unahin natin si Sir Taha. Ayan. Sige, ano-ano po ba yung mga serbisyong ibinibigay ng MSSD, no, Sir Taha, sa mga solo parent na naibibigay po natin sa mga single mom, single dad? Okay po, the very well-known program ng MSSD BARM for our indigenous solo parents ay yung Dakilang Bangsamoro, or we're known as Dakila program. Ano po yung mga nakapaloob po dyan sa Dakila program for solo parent? Dakilang Bangsamoro program ay ang target natin dyan ay yung mga indigenous solo parents talaga na Klaro ha, indigent. Opo. And then actually may package po siya, pero ang pinaka sikat na parte ng program is yung cash assistant na which is 1,000 per month sa ating mga indigenous solo parents. Mayroon din po siyang mental health and psychosocial support, and then mayroon din siyang capacity building actually. Package po siya ng program and repairing system. Kung sakaling may mga needs pa po yung ating mga solo parents na kinakailangan talaga, so package po niya yung repairing system kagaya sa Vickers and others. So marami siyang hindi lang parang interconnecting ba yung mga program kasamang Jeff, kasi kung halimbawa Dakila Bangsamoro program, meron din siyang link doon sa BSK, no, or sa UNLAD or any other support. Kasi bago kasi itong Dakila. Correct. And this is unique dito sa Bangsamoro region. Hindi po ito siya nationally funded program. Tama ba ako? Hindi. Regular program This ito. is a regular program of the Bangsamoro government. Yes. Yan po ay flagship initiative po ng Ministry of Social Services and Development na nagbibigay po ng comprehensive package of social protection services para po sa mga poor and low income solo parents. Importante po na makita po natin ito, ha. Mahirap at yung pong mga talagang mababa yung kinikita, no? Bababa yung kinikita, na mahirapan po yung solo parent na itaguyod yung pamilya nila ng mga anak niya. Ang gusto natin ipaabot dito, Jeff, ay si gobyerno, lalo na si BARM, ay tiningnan niya yung kalagayan ng mga solo parents. Kasi nasa batas to eh. Baka isipin nila na wala tayong legal basis on this. We have RA 11861 or the expanded na to, Solo Parents Welfare Act. At meron din, so ilalim dito, dalawa ang celebration. Una, itong Solo Parents Week, meron ding National Solo Parents Day. Meron ganun. So it's really highlighting the role of highlighting the role of every solo parent in the Philippines. Pero wala pa lang version of this legislation ang atin pong Bangsamoro Transition Authority, ang BTA BARM. Pero I think magkakaroon ito ng version sa atin dahil meron po naman talagang cultural and religious sensitivity na kailangan ding harapin, no, ng mga kahit ano pong legislation, kahit anong batas. So I think merong magiging specific na version ang ating Bangsamoro government about this. alam mo ba kung ano ang Dakila? Yes. I mean, tinatanong ba ako? Hindi, I mean, gusto mo sagutin kita? Hindi, ibig sabihin, this is an acronym actually. Yes, tama. So, Dakila means demand-driven and adaptive key actions for indigent solo parents. Ang galing-galing naman in leveraging their aspirations. Ang galing-galing ng MSSD. Sino man nag-isip niyan, first honor ka. Tapos, demand-driven and adaptive key actions for indigent solo parents. So parang tayo na parang dakila. So pagtingin sa mga solo parents ay dakila. Diba? Nakasmile si Mamona. Hindi ko na makita doon sa dakila yung solo parents.
Ha? Doon sa acronym. Hindi, pero ang ano niya, demand-driven and adaptive key actions for indigent solo parents in leveraging their aspirations. Saan kaya napunta yung solo parents? Sige, hayaan mo na yan. Yan na siya. Okay, anong goal niyan? Ano po ba sir Taha yung purpose ng MSSD of crafting such program para po sa ating mga mga solo parents. Yeah. Alam naman natin merong mga nationally funded programs for solo parents. Pero bakit merong separate program si MSSD, si Bangsamoro Government for the Solo Parents sa Bangsamoro Region? Nakikita ko po kasi the solo parents natin na sector is one of the vulnerable sectors in BARM. Especially kung halimbawa BARM pa naman ay mayroong mga natural and man-made disasters. Yeah. Isa talaga sa pinaka-vulnerables natin is the solo parents. And also yung kanilang mga anak. So solo parents na nga sila and they are victims of these man-made disasters and natural disasters. So isa ito sa nakikita natin na kumbaga nagkaroon ng ganitong program para sa ating mga solo parents or low income solo parents in Bangsamoro region. Kasi iklaro natin na hindi lahat ng solo parents ay pwedeng maka-avail. Kasi yun talagang walang kapasidad, mahirap talaga yung kalagayan. So kaya nagkakaroon ng assessment. Opo, actually meron tayong sa program na ito, mayroong inclusion and exclusion sa program na ito. So halimbawa mag-apply ako, Sir Taha, ano ba dapat ang requirements? Anong dapat sino muna yung eligible to apply? Sino eligible? Yes. Sino po muna ang pwedeng mag-apply as solo parent para makakuha ng mga benepisyo? Yes, oo. Okay. Ng Dakila program ang pinag-uusapan natin. Kasi kung nag-apply ka as solo parent at meron kang solo parent ID o solo parent card, pwede ka namang ma-enjoy mo na yung mga benefits according to the law ng Pilipinas. May mga benefits and discounts, no? May mga leaves na pwedeng ibibigay sa iyo ng kumpanya kung kayo po ay nagtatrabaho based on doon po sa Republic Act 8972, no? Yung doon solo parent law natin. So, doon may mga benefits ka na. Pero ano ba yung eligibility para naman makakuha ka ng subsidy na 1,000 pesos every month mula sa Bangsamoro Government through the Dakila program? Ano po ba sino po ba ang pwedeng sumali doon? Sino pwedeng tanggapin? Okay, so after ma-establish nyo po yung pagiging solo parents niya under that Republic Act 11861, of course, bibigyan siya ng solo parent identification ID or yung ID. So sino man nagbibigay? Si MSSD? Ang mostly ang nag-facilitate is the MSD staff, but LGU po yung nagabigay. Okay, yun. So si LGU, hindi si MSSD ang nagbibigay ng ID for the solo parents. Si LGU, tama ba? Opo. Okay, sige. So sino-sino sa mga solo parents ang pwede eligible to avail? Of course, babae lang ba to? Ganyan? Hindi po. Dakilang, actually meron kayong mga beneficiary na lalaki din po. Yung mga eligible po na pwede mapasok sa solo parents under the Dakila is of course yung solo parents. So na-establish na yung pagiging solo parents niya, and also pumasok siya doon sa kasi meron kayong prioritization using score sheet. Okay. So pumasok siya doon sa kumbaga na priority siya. Kumbaga, dumaan siya sa assessment namin. Dumaan siya sa assessment and evaluation of the MSWO or sino yung worker ng isang munisipyo. Ang pinaka matataas yung puntos doon sa score sheet, MJ, ay syempre kapag nanganak ka dahil ikaw ay survivor ng panggagahasa o rape. GBV. Ano ka talaga? GBV, gender-based violence. Oo, yan po ay malaki ang puntos dyan na kayo ay ma-prioritize sa programa. Kapag ka po namatayan ka ng asawa, tapos marami kang anak, tapos wala ka ng hindi mo na kayang itaguyod yung mga anak mo. Halimbawa, mag-isa ka na lang, patay na po yung mister mo, patay na yung misis mo. Pwede po kayo mag-apply, no? Or nakulong MJ yung asawa mo for more than 3 months or more than that, no? 3 months or more than that, ay pwede ka rin, eligible ka rin to apply sa Dakila program. At kung merong
mental o physical incapacity yung iyong asawa, yung iyong spouse. Ibig sabihin, hindi naman siya. Kung hindi kasi mag-a-apply ikaw, mag-a-apply yes. So i-apply mo halimbawa mayroong problema sa pag-iisip. Yung kanyang asawa. Yung kanyang asawa, no, partner, mental o physical incapability, ibig sabihin na disgrasya, nalumpo, hindi na makapagtrabaho at gusto mong matulungan ka ng gobyerno, itaguyod yung pamilya mo, pwede rin mag-apply, no, sa atin pong Dakila program. Legal or de facto separation, 6 months or more kan, ibig sabihin separated ka na legally, no? So hindi naman kailangan annulled. Hindi kailangan annulled. Legal. Kasi sa Islam naman pwedeng may annulment, sa Islam naman pwedeng mag-separate kayo. So pagka na-separate kayo at napatunayan na separated kayo, may sole custody ka na. Ibig sabihin po ito, explain natin ito Ibig sabihin po ito, pag sole custody, hindi na po nagbibigay ng sustento yung spouse mo dati kasi nag-separate na kayo legally at hindi na siya nagbibigay ng sustento at napatunayan yan, pwede po kayong mag-avail nung Dakila program. Ayun, abandonment, iniwan na kayo. Yung iniwan ka. Tapos iniwan ka with 4 kids. Paano mo bubuhayin yan kung 1,000 pesos may not be big amount, pero malaking tulong din yan sa mga pangangailangan mo. Mind you, dahil according sa batas natin, meron pong certain discounts, no, ang mga solo parents on certain items. Hindi po lahat klaro yan, MJ, hindi lahat ng hindi po lahat ng items ay discounted ang solo parent. Meron pong mga certain items yan. Kaya nga nagbibigay ng card sa MSSD para kung ano yung mga pwede mong bilihin doon sa discounts na pwede kang maka-avail ng discount. Kasama din sa eligible yung yung mga hindi unmarried. Baka isipin nila yung may asawa lang, ganyan. Oo. Pag hindi po kayo kinasal, nag-live-in kayo at naghiwalay kayo, wala nang suporta sa partner mo, live-in partner mo, pwede po kayong mag-apply for solo parent. Paano kung OFW ako? Yung aking asawa ay pumunta ng Riyadh, Saudi Arabia, tapos wala nang nagparamdam. Pag umabot po ng 1 year, 12 months above na hindi na po nagpaparamdam, no? Ang kanilang asawa nag-abroad, hindi naman nagpadala ng sustento sa pamilya nila, na yun. Paano ma-prove yan, Sir Taha, na wala na nga? Ano ginagawa po ninyo yan, Sir Taha, pag nag-apply po sila? Halimbawa, Sir, 1 year na po ako mahigit na hindi binalikan ng asawa ko. Meron po akong 4 na anak. Ano po ang ginagawa ni MSSD para ma-verify po itong mga information na ito at para makapasok siya sa programa? Actually, sir, para hindi ma-preempt yung case kasi baka mamaya ginagawa lang na istorya. Dumadaan po talaga sila sa assessment namin in evaluation. Therefore, home visit namin ng mga ganyan na case. Nagmamarites sa mga kapitbahay. Totoo ba? Talagang nag-evaluate, pupunta. Totoo ba na ibig sabihin niya nagba-background investigation. Kasi naman baka sinasabi lang pero yung pala nagpadala naman. So merong mga background investigation, hindi po ba, Sir Taha? Tinatanong yung mga kamag-anak, mga kapitbahay, nag-i-interview doon sa mga tawag dito, doon sa mga malapit doon sa nag-a-apply. So yan po yung, kasi ayaw po naman ng Bangsamoro government na ibigay yung pong benepisyo doon sa mga hindi naman karapat-dapat. Because limited po yung slots natin, hindi po ba? Hindi po lahat ng solo parent nakaka-avail nito. Pinipili natin yung pinaka nangangailangan. Pwede din pala yung mga yung mga lola pero siya lang, parang siya iniwan sa kanya, guardian. Siya na nag-alaga nung mga anak, ganyan. Nagpasarap yung parents nung bata. Pagkatapos na mailuwal yung bata, iniwan, alaga muna sa lola, support, at hindi nagsusupport. At biglang nawala na. Hindi na sinuportahan. At si lola naman, wala nang trabaho pa. Pwede po naman niyang mag-apply si lola as solo parent dahil siya na po ang tumatayong parent nung iniwan na bata. Pwede po yun. Ayan. Sige, Sir Taha, anong halimbawa kung ako ay single parent tapos meron din akong 4-piece din ako. Pwede ba yun?
Under po sa exclusion nung dakilang program ay hindi po siya pwede sa dakilang program. Yung may mga 4-piece na solo parents, yung under din sa UNLAD na okay. Solo parents ay hindi rin po. Hindi rin pwede sa dakilang. Kasi which is fair. Para ibigay naman natin sa iba. Sa ginaiwasan natin yung duplication ng services. Correct. Oo. Kasi kulang na nga yung nabibigay natin, tapos paulit-ulit pa parang nabigay natin sa isang tao lang. Which is fair, no? So, ibig sabihin, yung mga nasa 4-piece na, may regular na nare-receive, or nasa BSK na, nasa Unlad Pamilyang Bangsamoro program na, nasa KUPKO program na, hindi na po pwede. Pati yung guardian ng KUPKO po, hindi na po pwede. Hindi na po pwede. Ayun. Sige. So, kapag ka po napatunayan na talagang solo parent MJ, ang mga benefits niyan, syempre merong monthly subsidy. Sa Bangsamoro, sa buong Pilipinas po, meron po talaga ang DSWD national na meron silang sa 1,000. Sa Bangsamoro, meron din po tayong 1,000 pesos na subsidy every month, no? May 10% discount pa at VAT exemption on selected items. Ulitin natin yan, on selected items. Pero dapat siguro i-ano yan, no? Kasi baka hindi rin alam ng solo parents na merong discount sila. That's why meron tayo dito. May program tayo. So, dapat, pero again, register. Hinihikayat talaga natin na mag-register sila, MJ. Paano ba, sir, mag-register? Ano bang ginagawa dapat sa pag-register? Pwede bang mag-facilitate si MSWO sa pag-register ng solo parent? Kung halimbawa talaga no read, no write, hindi naman siya nakapagsulat, hindi naman siya nakakapagbasa. Pwede po ba siyang magpatulong sa MSSD para i-rehistro siya bilang solo parent? Ano pong ginagawa ninyo? Actually, may mga solo parents tayo na ginagawa yan. Kumbaga, punta na talaga sila sa office namin for the assistant, kumbaga para sa nagpapatulong. And then after matulungan namin, yun, ginaproceed na po namin yan sila sa LG. Kasi sayang 10% discount on selected items. May VAT exemption ka pa, MJ. May PhilHealth coverage ka pa, automatic yan. At may prioritization sa mga housing allocation and sa workforce. Meron kasing certain percentage ang workforce, ibig sabihin employment, para sa mga solo parent. So nag-aalat, halimbawa dito sa mall natin KCC, merong certain percentage for indigenous people, certain percentage for the PWDs, certain percentage for the solo parents. Yan yung sinasabi natin inclusive. Inclusive po. Lahat ng sektor po pwede. Sige. So, ang next natin na tanong, before tayo pupunta kay Mamona, paano napili, kasi nakita na ng ating mga tagapakinig, ng ating viewers, si Mamona kanina, bakit si Mamona ay napili? Ano ang kanyang, anong meron siya? Yun. Sige, sir. Isa ako sa kumbaga MSWO na proud na workout yung pag-in niya, yung pagpasok niya sa Dakila Prom. Kasi actually si Mamona ay biktima po yan siya ng nasunog po yung bahay niya, so fire victims or natural disaster victim po siya. And doon na nag-start yung aming engagement kasi doon namin na-found out upon assessment. Kumbaga, nakikita talaga na nag-assess ang MSSD. Upon the assessment, nakita namin na siya ay isang solo parents na may 4 na anak. Actually, ang best na ako nagkaroon ng home visit sa kanya kasi nung puntahan ko ito siya, hindi ko siya madatnan. Mga 3 times kasi po, lagi siyang nasa trabaho. Kaya solo parents, ang nadatnan ko lang is yung anak niya madalas at na 10 years old na andun lang sa bahay. So, pero hindi pa rin ako sumuko. Talagang hinanap ko siya kasi nga solo parents nga. And then, kailangan ma-assist. Yun. Sa pagbabalik natin, MJ, ay makakausap na natin at matanong natin yung experience ni Ma'am Mona, no? At antabayanan niyo po yan, mga Kabangsamoro. Pero before tayo siguro, MJ, mag-pause for commercial break, ay tingnan natin itong ating mga, sabi na, ating mga live viewers, no? Magandang umaga kay Norkaina sa Mama. Ganon din kay Norhani Hashim, watching from Tuka, Mama Sapano. Ang dami na pala nila, Meron na tayong 30,000 viewers now. By far, Noraida Abdulaziz. Good morning, mga Kabangsamoro, mula po sa Kapatagan, Lanon del Sur. Interino Bara. Asnaira, magandang umaga sa iyo. And Norhani Alip Hashim, watching from Tuka, Mama Sapano. Ayan. Sabi ni Asnaira naman, hello daw and good morning to all the Soro parents. Ayan, sino pa ba ito? Ruel Sarsoni.
Sandy Makakwa, ma'am. Sandy, hello po. Good morning sa iyo. And Maki Makalimpaw, ganun din kay Fahad Sla Eskak. At sa mga PSW ng Municipality of Mamasapano, assalamualaikum sa inyo. Mapya mapita sa kanulangon sa mga pakatunod dyan po sa Mamasapano. Sa Dato Abdullah Sangki din, nanonood si Myra Ahmad. Talagang abot na abot tayo doon. City, salam, watching from GSKP. Diyan escape ang Dato. Naima and Eman Panundi. Sarkia Ulangkaya from Paglat, Maguindanao del Sur. Shout out din kay Al Abdul Gani. Sabi niya, maraming supporters sila ngayon, ha? Jan Aba. Mas magandang morning sa inyo. Shout out natin ito kasi talagang nag-effort ito na bumili ng data para mapanood tayo, ha. Ganun din po kay Norhani Hashim, Sir Farouk Romangkap, magandang morning po sa inyo. And sabi niya, good morning sa mga magigiting na solo parent na walang sawang nagmamahal sa sakripisyo at nagpapakmalas ng tibay ng loob para sa kanilang mga anak. Happy Solo Parents Week. Greetings from Farouk Romangkap. Si Sir Farouk ay MSWO ng Sharif Agua. Hello po sa mga sa PSW ng Barangay Ginba, Marawi City. Nanonood daw silang lahat. Salam to you all and magandang morning sa inyo. Good morning. Thank you so much. 8:34 na po ng umaga. Magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo. MSSD BARM at your service. Bata man ay may karapatan din. Ako si Toray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Siya si Farida, 9 taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita. Kung hindi ay bugbog ang sasapitin niya. Ama! Tama na po! Ayaw ko na po! Maawa na po kayo! Nasasaktan na po ako! May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. MSSD para sa Bangsamoro. Nagbabalik po ang inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alferez. Ayun. Bago po tayo pumunta kay Ma'am Mona, alam ko excited na kayong lahat makilala si Ma'am Mona, ay mag-pause po muna tayo for the MSSD updates. MSSD updates.
Umaabot po sa 285 learners sa Sultan Mastura, Maguindano del Norte ang nagtapos po sa daycare, no? Nagtapos na po sa kanilang daycare schooling. Ready for kinder. Oo, ready for kinder na sila. Early Childhood Care and Development na ng program. May report para sa atin si Jabar Musa. MSSD para sa Bangsamoro. Yes, Jab. Maraming salamat kasamang Jeff at MJ. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Matagumpay na naisagawang centralized moving up ceremony ng 285 na mga batang mag-aaral mula sa 17 Child Development Centers o CDC sa bayan ng Sultan Mastura, Maguindano del Norte noong ika-22 ng Abril taong kasalukuyan. Ang nasabing selebrasyon ay ginanap sa Municipal Gymnasium at pinangasiwa ng MSSD sa ilalim ng Child and Youth Welfare Program, dala ang temang unang hakbang tungo sa maunlad na kinabukasan. Ayon kay Project Evaluation Officer 2R Baini Gebar, ang moving up ceremony ay hindi lamang selebrasyon ng kaalamang natutunan, kundi ng kabuang paghubog sa pagkatao at pangarap ng bawat bata. Kinilala rin ni Gebar ang mahalagang papel ng mga magulang, tagapag-alaga at mga guro sa CDCs sa patuloy na paghubog sa kabataan. Kasama niyo kami sa paggabay sa mga bata na ito para sa isang napakagandang kinabukasan po. At sa ating mga guro, mga daycare worker, ito rin ang inyong tagumpay, ang development, yung kanilang group. Kayo po yung saksi sa bawat development na yun sa loob ng kanilang center. Ay naroon ang inyong tiyaga, malasakit, at higit sa lahat yung dedikasyon nyo sa trabaho nyo. Maganda at maunlad na kinabukasan ng ating mga kabataan. So it's a first step towards a very long journey. No? Mahaba-haba pang tatahakin ng mga batang ito, pero ang unang hakbang po ang siyang pinaka-importanteng hakbang tungo sa marami pang hakbang na gagawin ng mga batang ito sa gabay at pagmamahal ng kanilang mga magulang. Natuto na po yung anak ko makipagsalamuha sa mga kapwa bata, and then marunong na po talaga siya magbasa. Ganun po talaga siya, marami pong na-improve sa sarili niya ngayon. Natuto siya magsulat, mag-drawing. Iba talaga pag nadaan sa Child Development Center yung anak natin. Tampok sa programa ang masayang processional ng mga bata, pagbati mula sa kinatawan ng LGU, graduation song, tribute para sa mga magulang at ang awarding ng mga sertipiko at mga parangal. Samantala, nasa kabuang 30,786 sa mga batang daycare learners ang nagtapos din mula sa iba't ibang CDC sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Sa tulong ng MSSD at mga katuwang nitong ahensya, patuloy na pinalalakas sa maagang edukasyon bilang pundasyon ng maunlad na kinabukasan para sa batang Bangsamoro. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po si Aljabar A. Musa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat sa iyo, Aljabar Musa. MSSD Updates. At mula naman sa Tawi-Tawi, nagsagawa ng Program Implementation Monitoring ang MSSD. Ulat mula kay Jeday Lukman. Jeday, come in. Bangsamoro Muna. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Sa patuloy na pagpapalakas ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa pagtitiyak ng maayos na pagpapatupad ng mga programa at serbisyo nito sa komunidad, kamakailan lamang ay nagsagawa ang MSSD Regional Monitoring Team ng random spot check monitoring ng mga benepisyaryo noong April 7 hanggang 8, 2025 sa mga bayan ng Bonggao at Panglima Sugala, Tawi-Tawi. Pinangunahan ito ng Monitoring and Evaluation Section ng Planning and Development Division. Layunin ng aktibidad na suriin ang implementasyon ng mga programa, tukuyin ang mga kakulangan at tiyaking tama ang datos ng mga benepisyaryo. Kabilang sa mga binisita ng monitoring team ang mga benepisyaryo ng iba't ibang programa ng MSSD sa probinsya. Kasama rito ang mga persons with disabilities na tinutulungan sa ilalim ng Kalinga para sa May Kapansanan Program,
mga batang ulila na case-managed sa ilalim ng KUPKOP program, mga pamilyang benepisyaryo ng Unlad Pamilyang Bangsamoro program at mga para-social workers na naitalaga sa ilalim ng Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan program. Sinuri rin ng Regional Monitoring Team ang kalagayan ng mga Child Development Centers na sinusuportahan ng MSSD sa ilalim naman ng Early Childhood Care and Development Program at kinamusta ang mga child development workers. Ipinaliwanag naman ni Mukhtar Abubakar, head ng Monitoring and Evaluation Section at team leader ng Regional Monitoring Team, ang mga pangunahing kahalagahan ng isinagawang interbensyon. Ang random spot check monitoring activities na isinagawa natin dito sa probinsya ng Tawi-Tawi, specifically sa munisipalidad ng Bungao at Panglimasugala, ay isa sa mga hakbang ng Ministry of Social Services and Development upang mas lalo pang paigtingin ang ating monitoring and evaluation efforts. Layunin nito na i-assess natin ang implementasyon ng ating mga programs and services at para makita natin ang mga ways for improvement. At isa na rin pong layunin ay upang ma-check natin kung ito bang mga programa natin ay naaayon ang implementasyon sa ating approved guidelines. Isa din po sa layunin ng ating aktibidad ay upang ma-check ang mga na-record natin at na-collect ng mga data ng ating mga benepisyaryo sa ating Beneficiary Data Management System para makita natin kung ma-verify ang integridad po ng quality ng mga data na ating na-collect. Isa na rin po itong way for us to also document the best practices ng ating mga workers dito sa ground on program implementation, and of course to document success stories ng ating mga programs and services dito sa probinsya ng Tawi-Tawi. Samantala, nagbahagi naman ng kanyang karanasan si Abdullah Abdila, isang tricycle driver mula sa Barangay Pasyagan sa Bungao at isa sa mga binisitang benepisyaryo kaugnay sa natanggap niyang prosthesis mula sa MSSD noong nakaraang taon. Sa tulong po ng MSSD, nagkaroon po kami ng prosthetic sa 11 person kami representative dito galing sa Bungao papunta sa Davao Jubilee Foundation. Yung lahat ng gastos yun galing sa MSSD. Kaya malaki talaga pagpasalamat namin. Ang mga nakalap na findings at rekomendasyon mula sa monitoring activity ay ikukonsolida at ipipresenta sa MSSD Regional Office bilang batayan para sa ibayong pagpapaigting ng mga panuntunan ng programa. Kasama sa delegasyon ng nasabing monitoring activity ang mga kinatawan mula sa Planning and Development Division, Protective Services and Welfare Division, Disaster Response and Management Division at Information and Communications Division, gayon din ang mga provincial at municipal field staff. At yan ang ating update mula sa Bungao, Tawi-Tawi. Ako po si Jiday Lucman ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Jiday Lucman. Bangsamoro Muna, MSSD Updates. 8:46 na po ng umaga, Kabangsamoro. This time ay makakasama na natin, MJ, ang isa sa mga benepisyaryo ng Dakila program ng MSSD from Barangay Poblacion Dato Paglas, Maguindano del Sur, si Ma'am Mona Yusop Kamad. Good morning po sa Ma'am Mona and welcome sa Bangsamoro Muna MSSD at your service. Good morning po. Ayun. Sige, parang masyadong seryoso si Mamona. Mamona, kumusta kayo? Hindi na lumalabas yung boses. Ilapit po natin para mas klaro yung ating voice. Ayan, kumusta po, Mamona? Maaari mo bang ibahagi sa amin ang iyong buhay bilang isang solo parent? Opo. Sige po. So, paano ka naging solo parent? Nung nasunugan po kasi ako, nirescue ako ni Sir Taha. Superman ito si Sir Taha. Nirescue ka. Sige po. Tinulungan po niya ako. Tapos, pinapasok po niya ako sa solo parents. Kasi, solo parents talaga ako. Apat ang anak mo? Opo, apat. So, anong nawala ba yung asawa mo or pwede mo ba i-share sa amin? Okay lang po kung hindi. Opo, patay na po siya. Okay. So, apat. So, ikaw lang lahat. Sinong kasama mo sa bahay? Mga anak ko lang po. So, kaya pala sabi ni Sir Taha kanina, talagang sige siya punta, pabalik-balik, hindi kanya makuhan. Anong ginagawa mo? Ano yung livelihood mo? May nag-harvest doon ng mais. So farmer si Mamona.
Tapos kung wala namang nag-harvest, nagakuha ko ng kangkong, pangbenta sa palengke. Perfect. Oh, okay. Tapos, yung anak mo, Ma'am Mona, anong mga edad na na? Yung panganay ko po, 10 years old. Tapos yung second, 8 years old. Ang pangatlo? Pangatlo, 5 taon. Yung bunso ko, 3 taon. Mga bata pa pala talaga masyado. So, yung ano mo, may parents ka pa? Wala na po. Wala din. Mga kapatid, malalayo. Saan yung mga kapatid mo? Oh, so siya lang talaga mag-isa. Gaano katagal ka ng solo parent, Ma'am Mona? Kasi ilang anak mo? 4? Yung mga bata pa. 4 o ano yan? Nung pang-4 saka siya nawala ng partner or simulang-simula pa lang wala ka ng partner? Bago lang po. Bago lang. Isang taon? Ilang? 2 years na po. 2 years. Ayun. So 1 year old ang youngest. Opo. So bagong-bago pa pala. Hindi, wag na nating tanungin kung bakit sila naghiwalay. Naghiwalay ba? Hindi, namatay. Namatay pala. Hindi naman pala naghiwalay. Tapos, grieving pa si Ma'am ngayon kasi masyado pang maaga. Sige, Mamona, so nung nakita ka ni Sir Taha, paano kanya natulungan? Anong binigay niya sa'yo? Anong ginawa niya? Anong binigay ni MSSD para sa'yo through Sir Taha? Binigyan niya po ako ng 20K. So yun sa ano yun? Ano yung doon 20K? Po sa pagsunog ng bahay ko. Dahil nasunog ang bahay. Ibang program naman ibang yun. Program yun. Assistance naman yung nasunog na bahay. Okay. Pero tumatanggap po ba kayo ng subsidy na yung 1,000 pesos monthly? Opo. Tumatanggap Kasi na. ano man yan, every 6 months na ba, Sir Taha? Every 6 months yung release. Semester po. Semester. Ibig sabihin, 1 year. Hindi. 6 months. 6 months. Every 6 months. Sa semester pala. Na-loading ako. Sure, katagal na natin nag-graduate. Hindi natin naalala ang isang semester. Okay. Sige, every 6 months tumatanggap. So, tapos na yung cut-off ng first 6 months. So, tumanggap na si Ma'am ng 6,000. Okay. So, meron na si Ma'am. Paano po nakatulong sa inyo yung binibigay po na subsidy ni Dakila Program, Ma'am Mona? Malaking tulong po yun sa amin kasi nakapagbili ko ng bigas, ng pangangailangan namin sa bahay, pangangailangan ng mga anak ko, pang-araw-araw talaga. Nila, sa eskwela. Nag-aaral sila lahat? Yung bunso ko lang po hindi pa. Kasi bata pa. Pero very good ka talaga, Mamona, kasi talagang pinag-aral niya yung mga anak niya. Saka gusto natin naririnig yung although may subsidy kasi ito hindi naman ito hindi dapat yung maasa dito kasi 1,000 lang naman yan kada buwan, so hindi talaga makakabuhay yan ng pamilya na may 4 na anak. Pero si Mamona ay nagsisikap din talaga para sa pamilya niya, so dagdag na lang yun. And what's good about her is hindi siya naghanap ng substitute doon sa kanyang namatay na mayapa na husband. Ayaw niyang kumuha ng bato, ipukpok sa ulo niya. Pinili niya na lang na itaguyod yung pamilya niya na mag-isa. Pwede naman. Pwede naman siya mag-asawa dahil bata ulit. pa naman, ganda naman ni Mamona. Pero dapat yung karapat-dapat. Yung mamahalin yung mga anak natin. At saka may trabaho. Importante na maka-provide. Para makatulong. Kasi baka isama mo siya at pang-5 na siya doon sa binubuhay mo. Nako, huwag gano'n na partner. May hugot ka dun na. Kasi may mga ganyan naghanap ng asawa para makatuwang sa buhay, pero yung pala, dagdag din pala ng sakit ng ulo. Pero I don't think so. Pero I don't think so. Si Mamona parang very responsible no? Diba, nagsasaka siya, may harvest, kumukuha ng kangkong, dagdag na lang yung 1,000 para sa mga baon ng bata, pagkain daily, bigas, diba? So, napaka-responsible po talaga na parent, no, ni Mamona. Mamona, ano pa yung mga benefits na nakuha nyo simula nung nagkaroon kayo ng identity as solo parent na binigay ng gobyerno sa inyo? Aside from the 1,000 pesos na 1,000 pesos na subsidy. Kasi ano siya fire victim. So meron siyang 20,000 doon sa assistance naman so, para anong ginawa mo sa makapagsimula? 20,000? Para sa bahay, nagpatayo ng bagong bahay. Pinagawa ko po yung bahay ko. Tapos yung mga gamit ng mga anak ko sa eskwela, nasunog, pinili ko na rin.
Ayun. Na-avail niyo po ba yung mga discount sa mga binibili sa grocery? Meron din po kayong na-avail na ganun? Kasi pag solo parent ka po, meron ka pong certain discount na sa certain items, no? Ibig sabihin, sa mga piling item na ginagamit po sa parent, ng mga solo parent. Meron po ba kayong discount na nakuha? O nag-claim po ba kayo ng discount doon sa mga binibilhan ninyo? Opo. Oh, meron din. Kasi halimbawa, diaper for the kids, may discount yan eh. Malaking bagay yung discount, 20% yun. Oh. Pero dapat, ano yan, sabihin kasi minsan may mga ano na hindi nagbibigay eh. Pero dapat sabihin mo talaga na solo parent. Ako, pakita mo yung ID mo na solo parent ka para bigyan ka ng discount. Kasi yung iba, minsan, ito yung realidad. Meron kasing batas. No? Pero ang challenge dito dahil hindi alam ng mga beneficiaries natin na pwede silang maka-avail. Kaya dapat alam etong ating programa talaga ay platform talaga ito para sa mga bagong impormasyon. Sorry, 10% pa rin yung discount. 10%. 10%. Yes. Para sa gatas, nagagatas pa po ba yung anak ninyo, ma'am? Hindi na po. Hindi na. So merong 10% for discount. Merong 10% din for diapers na discount. Pwede rin po sa mga prescribed medicines, sa mga vaccines and other medical supplements, meron po kayong 10% discount. Kunin niyo po yan. I-avail niyo po yan pag magbumili kayo. Sabihin niyo, diba? Ibigay niyo yung ka-ID ninyo. Ako po ay solo parent, hingi po ako ng discount. 10%. Halimbawa, kung 1,000 pesos yung babayaran mo, 900 na lang. 900 Sayang lang. naman yung 100 pesos. Sayang yung 100 pesos. Pampamasahe pa pauwi. Pambaon sa mga bata. Correct. So avail talaga tayo, mama, ng discount. Tandaan natin, pwede po yan sa gatas, pwede sa mga food and micronutrient supplement. Ibig sabihin, mga vitamins ng bata, pwede yan. Sanitary diaper, mga diaper, maka-discount ka. Prescribed medicine, kung meron po kayong iniinom na gamot o mga anak ninyo, pwede po ninyong i-avail po yung 10%. Vaccines, no? Mga bakuna sa mga ginagamit ninyo or sa mga anak. Or iba pa pong mga medical supplement, no? Kailangan po ninyo sa inyong pagpapagamot or supplement sa anak niyo or sa'yo, 10% discount po yun. Mama, natanong ko, hindi biro yung 4 na anak, tapos ikaw lang isa. Paano mo kinakaya ito? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Yung tibay ng dibdib para harapin ang buhay mo bilang solo parent? Kailangan po kasi, kailangan matatag tayo. Yung madiskarte ka sa buhay, kailangan malakas ka. O kailangan mo talaga maging malakas, 4 yung anak mo eh. Oo. Kailangan mahaba ang pasensya mo eh. Yan yung mga modern world superwoman. Modern world superwoman, more sabar. Akala ko more sabaw. Pero pwede naman more sabaw din po para may lakas po kayo. Higo po kayo ng sabaw. Gumawa ka na eh. Pinapatawa ko na si Mamona kasi seryoso kayo siya. So more sabaw, ma'am, no? Sige, Mamona, sa tingin mo, ano dapat ang katangian ng isang solo parent? Sinabi niya na kanina, dapat malakas daw. Sinabi na ba niya? Yes, okay. Matatag. Sabi niya. Pero ma'am, tanungin natin si ma'am, meron na po ba kayong PhilHealth? May PhilHealth ka na po ba? Na-facilitate na sa inyo. Kasi merong PhilHealth. Dapat may PhilHealth. PhilHealth ng masa, libre po yan sa mga minimum wage earner or below minimum wage earner. Libre, diba? Libre po yun. Pwede po ninyong i-avail yan. Natanungin mo siya mamaya. Mag-usap kayo. Oo. Nandyan na siya. Magpatulong ka na. Yan po yung importante. PhilHealth. I-avail po ninyo yan. Walang bayad yan. Kasi maganda na may tulong ang gobyerno eh. Ikunin nyo lahat yung tulong ng gobyerno para sa inyo. Dahil karapatan po ninyo yan. Yung mga nagbabayad po ng taxes, ito po yung balik ng gobyerno sa atin. So kunin nyo po yan. I-avail nyo po. Sayang yung PhilHealth. Alam mo, malaking benepisyo po ng PhilHealth. Lalo na pag nagpapa-hospital. Nagkakasakit yung mga anak natin. Tayo mismo. Meron tayong PhilHealth ng masa na pwede po sa inyo dahil kayo po ay certified solo parent. Correct. Accredited by the government. Sige. Ano pang tanong natin kay Ma'am Mona? Naano ko sa sabaw eh. Sige, ito na lang. Nagutom ka tuloy sa sabaw. Sige, so 8:58 in the morning, ito na lang. Anong payo ni Ma'am Mona sa lahat ng mga solo parents katulad mo para patuloy na itaguyod ang buhay mag-isa kasama yung mga anak mo? Sa mga katulad kong solo parents, masasabi ko lang, tatagad nyo yung mga buhay nyo. Kailangan malakas tayo. Andyan ang MSSD na sumusuporta sa atin.
Ma'am, Magindanaon, manawagan po kayo Yes, oo. sa mga kamag-anak, sa mga kakilala, kapitbahay, at sa mga kababayan po ninyo. Magindanaon po kayo. Diyan sa Dato Paglas. Diyan po, na hindi pa po nakapag-avail ng solo parent, na mag-avail po sila kagaya ninyo para po katulad ninyo matulungan din sila. Kasi kung walang MSSD, meron ding ibang ministries. Sabihan mo sila na Oo. mag-apply. Sige po, manawagan po kayo sa kanila. Pwede Muslim. Magindanaon. Mas maganda. Sa mga solo parents sa poblasyon Dato Paglas na gapakay ka no bag-apply sa opisina sa opisina ni Sir Taharo din sa poblasyon Dato Paglas. Oo. At para po sa mga requirements, panoorin nyo lang po ito ulit ang ating FB Live. At meron din po ito available sa ating pong FB page, no, sa Ministry of Social Services and Development. Kaya po sumali po kayo sa programa. Gurin po ninyo yung tulong ng gobyerno para sa inyo. Ayan, para katulad po ni Ma'am Mona, kayo po ay mabigyan din ng tulong, no, at makatanggap din ng benepisyo mula sa Bangsamoro government. Ang mahalagang punto dito ay may mga suporta po ang gobyerno, no? Oo, ang ano lang sa atin, ang mahalaga ay magtanong tayo, pumunta tayo sa tamang ahensya, magtanong kasi minsan hindi nagayaw-yaw tayo pero hindi natin alam meron pala, no? Mag-apply, yan. Yun. Sige, ibalik natin kay Sir Taha. Sir Taha, parting message po ninyo, mga reminders po ninyo sa ating mga solo parents, at panawagan na din po ninyo sa mga solo parents na hindi pa po nakapag-avail ng ating programa. Sige po. Okay po, Bismillahirrahmanirrahim. So, my message for the solo parents, hindi kayo nag-iisa. Although medyo naramdaman ninyo nag-iisa po yan, sir, kasi solo hindi kayo nag-iisa sa buhay. May mga institution po tayo na pwedeng tutulong sa inyo na kahit paano mabawasan man lang yung inyong mga dinadala. So, ang tamang gawin po ay hanapin ninyo, magtanong po. Correct. Kung halimbawa ay pwede kami mag-assist sa MSSD para ma-orient kayo or para malaman ninyo kung ano pa talagang karapatan ninyo bilang isang solo parent. So, mahalaga po na kung hindi alam, di kaibiganin ninyo si magtanong. Tapos parang gusto ko yun kaibiganin niyo si magtanong. Taga saan po ba yan sa anong phone number? Opo, yan po yung sikreto. Talagang kailangan natin. Ako nga minsan pag hindi ko alam, tinatanong ko. Kaya sabi nga ni Susan Roses, huwag mahihiyang magtanong. Opo, may mga services din po kami sa MSSD o may mga services tayo sa MSSD na pwedeng ma-avail ng ating mga solo Hindi lang dakila. Hindi lang po dakila. Correct. Pwede din po kahit na hindi po dakila. Opo, mayroon kung halimbawa nangailangan sila ng medical assistance. Correct. So, available po yung ating may B-cares tayo. And others. Yeah. So, sige. Maraming salamat po, Sir Taha Yusuf Kamad. Siya po yung ano ba yun? Napagalo. Sir Taharuddin Salik Alamada, RSW, Municipal Social Welfare Officer po ng Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Thank you po sa time. And of course, Ma'am Mona Yusuf Kamad, Dakila Program Beneficiary. Magandang morning po sa inyong dalawa. And thank you sa pagpunta at pagbahagi po ng inyong kaalaman at inyong experience sa ating programa ngayong morning. Okay. Sige. Ayan. So, ang gusto nating ulitin na meron si MSSD, meron siyang bukod na Dakila program for the solo parents. Pero, kung hindi naman maka-avail sa Dakila, meron pang ibang mga programa si MSSD na pwede mag-avail si solo parents. Kung wala si MSSD, meron ding ibang ministries, no? Meron tayong MOLE, iba't ibang ministries. Madami pa. Madami pang iba. So, yun yung point natin. Don't worry, kasi sa MSSD, kung nagbibigay ng subsidy sa inyo bilang solo parent, merong Dakila program, pwede pa rin po kayo mag-avail sa ibang mga programa na meron naman po, halimbawa, a livelihood program o pangkapital sa mga negosyo, pwede po yun. At pwede i-refer natin sa ibang mga ministries. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. PSWO ng MSSD Maguindanao del Sur, Ma'am Eman Panundi. Good morning sa iyo. Congratulations, Ma'am Eman. Wow. Okay, and of course, Ma'am Arbayni Gabar, Fahad Budsok, Ma'am Bagpi Pangandaman, good morning po sa inyo. Nako, baka sukin natin yan. Sukin natin si Ma'am Bagpi. And siya,
Ma'am Cha, hello po. Good morning. Ayan. Oo, si Ma'am Cha, yan. Walang absent yan. Ma'am Cha, Correct. thank you so much. Pasok sa mga talaga palagi every morning. By Every Zakia Vlog. episode. Watching from MSSD Masio. I-vlog mo naman kami. Pwede, oo. Lady Moiza Ilupa Kumadog. Watching from Taraka. Marami kayong taga-Taraka dito. Ma'am Bainot, ayan, good morning po. Mula po daw sa Maguindaan, Dato Paglas. Kumusta po kayo sa Dato Paglas? Japar Tabo, watching from Pedtad, Old Kaabakan. Saan ba tong Taraka? Municipality of Lanao ito Lanao. Lanao. Lady Moiza, good morning po sa inyo dyan sa Lanao. Diba? Salamat sa suporta kasi taga Dato Paglas itong mga to eh. Pero may mga taga Lanao tayong nandito ngayon. Thank you so much. Japar Tabo, shout out sa iyo. Sa mga taga-Paglat naman, Paglat Maguindano del Sur, good morning. Remy, Ma'am Remy, assalamualaikum sa inyo po. Sabi ni Sir Kia Olangkaya, salamat po MSSD Maguindano sa walang sawang tumutulong sa mga kapwa nating mamamayan ng Maguindano. Ako po ay galing sa Paglat Maguindano del Sur. And kay Esmael SK, mula po sa Mother Barangay Tamuntaka, good morning po sa inyo dyan. O yung hotline number natin na nandyan ulit sa Facebook sa live natin. 0919-480-4265. May nag-text sa atin, sabi, kailan daw babalik ang Sabado Panalo? Wait nyo lang yan. Malapit na bumalik yan. Malapit na bumalik. Baka na traffic lang. So, i-try po natin na mag-start tayo ng May, no? Sige po. Kasi inaasikaso pa natin ang mga kaperahan. Correct. Ayan. 0919-480-4265. Dyan po kayo mag-text sa mga concerns po ninyo. And Ma'am Faida, good morning po, Ma'am Faida. Thank you for the support, Ma'am Faida. Salamat po palagi. Ayan, nagtapos na pang isang oras nating programa. Siyempre, again, sa mga karagdagang tanong, 0919-480-4265. Mag-chat sa ating FB page o di kaya mag-email sa lahat po ng forma ng ating komunikasyon. Open po lahat kami 24 hours. Huwag lang mag-call. Text lang. Text lang. Basta Okay. kahit ano pong concern ninyo, i-text nyo lang po dyan. I-text nyo lang po. 0919-480-4265. At sigurado nakakarating po ito sa Pwede ating kayo magsumbong minister. dyan ha, lalo na election time. Pwede kayo magsumbong dyan kung merong nagba-blackmail sa inyo, merong nananakot sa inyo gamit ang mga programa ng MSSD, magsumbong po kayo. Ayan. So maraming salamat sa ating lahat. Ito po si MJ Alvarez. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po ng ating mga nakasama para po maging matagumpay ang programa natin sa ating pong MSSD Information Communications Division, and of course sa IT specialist po natin Carl Daniel ng NDBC, at ang atin pong partner technician on board this morning si Jeff Lungakit. Ako po naman si Jeff Mendez. Maraming salamat. Have a safe weekend everybody, and next Saturday po ulit dito lamang sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ang mga